It's another wonderful day, guys. In this episode, below 200,000 na mga sedans, SUVs, marami rin tayong hatchbacks. Dito ako nakabili ng murang second-hand na sasakyan, kaya every week tinutulungan ko ang aking mga subscribers na makahanap din ng kanilang dream car. Uy, hindi ka pa ba subscribe? If you're not yet subscribed, you can easily subscribe, guys, and comment down below. And request kung anong gusto ninyong sasakyan. Try ko hanapin in the upcoming weeks. Marami tayong SUVs, pickups, 7-seaters, hatchbacks. Kung handa na kayo sa lahat ng yan, tara, ihahanap ko na kayo ng pinapangarap niyong sasakyan. Let's do this! Let's do this! Let's do this and watch Tito. Let's do this and watch Tito Rich. 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 Let's go! O sige, manood kayo kay Tito Rich. Lagi po kayo manood ng Tito Rich, siyempre. Guys, papalo Tito Rich sa mga vlog. Security Bank Stockyard ito, guys. 109 Marcos Alvarez Avenue, Talon 1, Las Piñas City. Umpisahan natin sa pangharabas pa rin sa baha. And maangas na pick up, 3-liter engine ito, guys. 2023 Mazda BT50 3.0 liter 4x4 automatic transmission, red Volcano color, 9,144 lang mileage, diesel engine, 944,000 minimum bid price. Ayan, no, naka 4-eyed sensors na pala to sa front. Bushwhackers nilagay ito ni first owner for sure, hindi yan stock. Dunlop Grand Trek stock mugs and stock tires pa to, around medyo manipis na, 80% red life na lang. Non-NCR registered, permanent plate, pero UP yung front plate. Usually pag ganyan, nabangga yan. Mahirap na yan ibalik, guys. May front sensors pala to. And cruise control. Front fog lights, check. Step boards, maayos pa. Wala masyadong bangga ako nakikita. Rain visors, roof rails, chrome door handles, push button yan. BT50. Garnish, check. Alaga. Uy, binaklas yung ano. Bed, ano. Bed covers. Bed liners, makinis. Parang pang city driving lang ni first owner. Hindi siya nagasgas. BT50 4x4 to, guys, oh. Mufflers upgraded din, poging-pogi. 4-eyed sensors sa rear. Rear cameras, ganda rin pala ng Mazda, no? Japanese car din to, guys, ah. Hindi to China car. Garnish kompleto, laga ni first owner. Light scratches. Sayang lang, ayaw niya ibigay yung ano niya, oh. Top cover. Kinuha. Kaya lang mga butas, ayan na. So kailangan lagyan niya na rin top cover, guys. Ganda ng mags, ganda ng gulong. Dunlop stock tires and stock mugs. Push button pala to. Automatic transmission. Silipin natin sa loob. Yun lang, merong parang mga stains ako nakikita, pero hindi marami. Tama-tama lang. Last look. Poging-poging 4x4 pickup for this week. 2023 Mazda BT50 3.0 liter 4x4 automatic transmission. Grabe, wala nang mas popogi pa dito. Ang laki na ng engine, 4x4 pa. Red Volcano color. Maangas din na kulay, 9,144 lang mileage. Diesel engine, 944,000 minimum bid price.
Tuloy-tuloy natin dito. May nakita tayo ditong Mitsubishi Montero Sport up for bid this week. Ito lang, malapit lang, cool ka lang. Konting wait lang. Ito yung up for bid na Mitsubishi Montero Sport this week. Yan, oh. Hanapin lang natin ang tamang listahan. Ito yung 9980. Ayun, 2023 Mitsubishi Montero Sport GLX 2.4 diesel, 2-wheel drive, manual transmission, damage daw. Sterling silver metallic, 91,191 mileage. NII 9980 ang plate check. Diesel engine, 680,000 pesos na lang minimum bid price. Pudpud na ang gulong, around 70% thread life ng Dunlop Grand Trek. All-terrain 20 na gulong. Stock mags pa, hindi pa kinahoy-kahoy. Yun lang, oh, merong bangga sa harap. Medyo crack na yung front bumper. Pero hindi halata pag malayo kayo. Pwede pa sa maselan. Light scratches, front right side bumpers. Stepboard, okay pa, buong buo pa. Rain visors, ang pogi. Match na match dun sa body color nya. Chrome door handles, bagay na bagay yan sa silver, guys. Hindi na uso ang chrome, pero kung silver yung sasakyan ninyo, match na match at bagay na bagay yan. Kasi ang uso ngayon, black version, black edition. Yan, Mitsubishi Montero Sport MI-VEC. Clean diesel yan, guys. May rear cameras na, 4-eyed sensors. Makinis rin yung rear bumpers. Harap lang talaga yung medyo may nagasgas. Wala pala tong spoilers. Meron na siyang shark fin antenna. Yun, maayos na unit, guys. Baka yun lang yung damage niya, yung sa harap. So, not sure din kung binaha. Usually, sinisilip lang natin. Kaya lang ito, makapalang tint eh. Manual transmission, di natin masilip kung binaha or what. So last look, Mitsubishi Montero Sport 2023 ito, guys, bago lang. GLX 2.4D, 2-wheel drive, manual transmission, damage. Actually pag damage, guys, yan yung dinedeclare nila ang ibig sabihin yan, posibleng binaha. Sterling silver metallic, 91,191 mileage. Diesel engine, 680,000 minimum bid price. Okay, tuloy-tuloy natin dito. May black na Toyota Vios ba tayo? Ito na ba yun? Hindi. Oh, ito mura na, oh. Discounted price na to, guys. So 8,715. Hanapin natin. Ayun. Oh, mahal pa rin. Ang mahal naman ito. Mahal naman ito. Kahit 300, hindi ko bibilin to. Mahal, bossing. Security Bank. Tingnan nyo naman. Parang hindi nyo nakita to. Mahal, oh. 2025 nga lang to, guys. Mitsubishi Mirage G4 GLS. Kaya pala medyo mahal. 1.2G higher variant kasi yung GLS, guys. CVT automatic transmission damage. Ayan, honest naman, Security Bank dineclare talaga na damage. Titanium gray metallic. Kaya lang dapat hindi damage ang declaration dito eh. Totally wrecked ang declaration dapat dito. 3,387 lang mileage. Oo nga naman, low mileage to, guys. Kaya siguro mahal pa. Gas engine NKG 8715, tama. 495,200 pesos minimum bid price. On paper kasi, guys, sobrang ganda pa nung unit. Ayan, oh. Ito yung mismatch sa on paper tsaka on actual. Kaya dapat nakikita talaga nila kung ano yung on paper tsaka kung ano yung on actual. Kasi on paper, ang ganda 2025 GLS top variant, low mileage, 3.3 lang.
Kaya 495,000 ang minimum bid nila. Kaya lang yung actual, ayan guys, totally right. Wala na kailangan bagong panel na yung bilihin mo dito. Hindi ka na pwedeng masilya lang at mag-repaint Ayan malamang nasa likod yan nakalagay yung mga parts dito, pero ayan pala yung horn nya, ito yung battery, ayan yung coolant. Pwede ito sa mga car training ng mga mekaniko. Ayan, may cross section na dito ng ano yung nasa front side ng engine. So ayan, kapal pa ng gulong, 99% red life, kaya lang totally wreck talaga yung unit guys. So hindi match yung on paper at yung on actual. Kaya maganda talaga makita nyo bago kayo mag-bid. Puntahan nyo dito or manood kayo ng mga vlogs ko para sigurado kayong sulit ang inyong pagbibid. Tuloy-tuloy natin. Mitsubishi, another Mitsubishi Mirage G4 GLX naman ito. So on paper, mas lower specs to for sure. Mas mababa yung minimum bid price nito kaysa dito. Kaya lang ito on actual, napakagandang unit. Ayan TBO 9731, hindi NCR registered. RFIDs, rain visors. Ayan, makinis, light scratches. Kapal pa ng gulong, around 90% red life pa yan. Pero on paper, kung makita nyo sa minimum bid price, ayun, slightly marumi yung engine bay, posibleng na daanan ng tubig. So on paper, ito yung mas lower ang minimum bid price. Mitsubishi Mirage G4 1.2 liter GLX. Ganda pa ng seat covers, automatic transmission, leather seats na. May rear cams pa. Wala rin yan sa specs niya guys, kasi si first owner na nagpalagay niyan. At nilagyan na rin ng shark fin antenna. So poging unit, di ba? Pero mas lower yung minimum bid price. Kasi on paper and the details, it's not as good as this one. Pero in actual, it is better. Much better dun sa totally right na unit. Pero ang ganda ng kanyang specs on paper. Okay, tuloy-tuloy natin. Mitsubishi Mirage pa rin. Pag hindi ka pa nakapili dito, ewan ko na lang. Mitsubishi Mirage G4 NCR registered, 1.2 liter gas engine, GLX unit. Alaga ni first owner. May mga garnish, NCR registered na rin. Medyo makapal pa gulong, around 80% red life. May rain visors, and this is an automatic transmission. Meron na ring shark fin antenna, garnish na rin yung tail lights. May camera na rin, pinalagyan ni first owner. Alagang unit. Kaya lang medyo mukhang repainted at basag yung rear bumpers. Ayan, last look. Mitsubishi Mirage G4 GLX, automatic transmission, NCR registered na unit. Minimum bid price flashing on your screens guys. Tingnan nyo na lang dyan. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Lahat ng ating madaanan feature na natin. Ayan, ano na si Tuyo. Pull out na ng unit. Congratulations. Pull out na ng unit. Ito pa, pull out din ng unit. Parang graduation lang. Dito ang marcha nila lahat ng mga napupull out. Congratulations sa inyo mga sir. Sana sulit ang inyong bidding price. Mga nagpapahanap ng van, eto na po, 2025 Nissan Urban 2.5 standard, manual transmission, temporary CR, no key, walang susi. Ano to? Alpine white color, 6,663 mileage, gas engine.
998,400 minimum bid price. Parang mali yung nasa list. Usually diesel engine to guys. So ayan, para to i-operate, walang key. So baka ayun, kaya mura siguro. Temporary CR, makukuha naman yan sa ano, sa kasa, sa agent. Pakita nyo na lang. Parang ano ngayon ang daming pollen dito. Hatching tayo. LED headlamps na pala to, nilagyan ni first owner. Yun, non-NCR registered, makinis na unit, kapal pa ng gulong, Dunlop stock tires, and steel rims lang yan guys. Kapal pa around 90% red light. Makinis left side panels. Rear side, makinis din. Wala masyadong accessories. I stand with Tatay Digong. I am not a Filipino for nothing. Yan, mukhang DDS, si first owner. Nissan Gateway. Marami yung Gateway guys. Pati sa Davao may Gateway. Swerte yata kasi yung pangalan na Gateway na brand name ng ano, dealership. So, ayan napakakinis na unit. Ayun, may light bump lang pala dito. Pwede sa maselan. Yun, kakapal ng gulong. Walang gasgas, walang bangga. Hindi rin siya flooded na unit guys. Yun lang yung mga defect niya. Walang susi. So kukunin mo talaga kay dealership or papagawa ka ng bago. Makinis na unit. Light bump lang sa likod. Kita ba ng buo sa aking GoPro? Ayan, pagmasdan natin. Ang napaka-poging van na up for bid this week. 2025 yan guys. Sariwang sariwa. Ayun, 2025 Nissan Urban 2.5 standard manual transmission, temporary CR, no key, Alpine white color, 6,663 mileage. Gas engine diesel engine dapat yan guys. 998,400 minimum bid price. Yan. Post ko na lang rin on your screens. Merong Hyundai na Blue Passion color. Ito, Blue Passion color 2019, automatic transmission, towed unit, flooded. Ano lang siya 196,000 minimum bid price. Gas engine yun guys. Then ito lang rin, malapit sa kanya, puntahan na natin. Nandito yung Hyundai na black, Hyundai Accent 2019 din, 1.4 GL manual transmission, damage not in running condition, clutch issue, phantom black color, 70,175 mileage. Kung may kilala kayong magaling na mekaniko na kaya mag-ayos ng clutch. LAF 2892 check. Gas engine 244,000 na lang minimum bid price. So ayan, na-tow na siya guys. Kita nyo pag nag-pop na yung towage. Isa yan sa dapat tinitingnan nyo kung bumibili kayo ng repossessed cars and mga second hand cars. So once na nag-pop, it means many things. Hindi na surrender ng matiwasay or na-tow dahil hindi na siya umaandar or binaha, diba? Kinuha sa baha, kinuha sa lubog. Gulong niya around 80% red life, hindi masyado manipis, hindi rin makapal. Rear cameras, parang repainted unit din guys, hindi na siya kasing smooth nung original paint or talagang pina all black ni customer. Pogi rin ang kanyang rain visors. Team Tunay 295
Yokohama pa yung gulong. Graded na rin yung brakes niya guys, oh. Brake pads. So saan mo pa gagamitin ng brake kung hindi ka nga umaandar at may clutch issue? Pagawa mo muna yung clutch. Last look, murang-murang Hyundai Accent na 2019 manual transmission, 1.4 GL, malaking makina, phantom black color, 70,175 mileage, gas engine, 244,000 minimum bid price. Also flashing on your screens ang mga Mitsubishi Expander up for bid this week. Isa na itong NKB 6037. Nandito ka ba sa aking list? NKB 6037. Yes, bilis na natin maghanap ha. 2024 Mitsubishi Expander GLX 1.5G, 2-wheel drive, automatic transmission, damage, jet black mica color, 11,634 mileage, gas engine, 624,000 na lang, minimum bid price. Ayan, light scratches, gulong niya makapal pa, around 90% red life, front grille, front fascia, makinis, fog lamps check, may rosary, religious first owner, 2 RFIDs, automatic transmission, walang stains, hindi binaha. Ayan lang yung bangga guys, gas-gas, 2 panels agad yan. Another panel here na malalalim yung gas-gas. Rear cams, rear wipers, children on board, pero wala muna sila ngayon dahil na-repossess na yung sasakyan ng family nila. Kawawa naman. New driver, pinagpraktisan. Rear wipers, rear spoilers, shark fin antenna, gas-gas din yung left side. Pinagpraktisan talaga guys, confirm. Other than that, puro chips, puro mga chichirya sa loob. Children on board talaga. Children board on board. So ayan, Expander yan guys, oh. Mitsubishi Expander na 2024 GLX 1.5G, 2-wheel drive, automatic, damage, jet black mica, 11,006 mileage, 624,000 minimum bid price. Also flashing on your screens guys, yung iba pang Mitsubishi Expanders up for bid this week. Ayan, kita nyo, marami-rami na rin Mitsubishi Expanders flashing on your screens. Yan yung mga up for bid this week. Yan yung mga issues, yung mga gas-gas, bangga, slight bangga. To check kung binaha, kailangan puntahan mo talaga dito at umuyin. Yung iba nagtatanong, paano ba malalaman pag binaha? Guys, sense of smell lang yan. Hindi nyo kailangan maging expert mechanic. Pang-amoy nyo lang guys, sapat na. Malalaman nyo na agad yan pag binaha. Flashing on your screens pa rin guys, mga Mitsubishi Expanders up for bid this week. Pinakita natin yung isa, pa-flash natin yung iba para makita nyo yung details. Sense of smell lang minsan, and sense of sight ang kailangan nyo. Hindi nyo na kailangan maging mga expert mechanic, kasi kahit na pinabango yan or wet and dry vacuum yan, iba pa rin yung amoy niyan dun sa original na amoy adhesive. So once nakaamoy na kayo nung amoy adhesive na brand new car, at pag nag-iba dun yung amoy nung sasakyan na medyo bago pa, yun, maghinala na kayo na posibleng flooded nga kahit na pa wet and dry vacuum pa yan. Sense of smell lang, kayang-kaya nyo na ma-determine. 2015 guys na Hyundai Starex 2.5 gold 10-seater automatic transmission, damage and towed na unit.
Hyper metallic dark gray color, 65,516 mileage, diesel engine, 344,000 minimum bid price. Yan, no, NCR registered. Light scratches sa front bumper, left side. Towed, paano na to? Saan kaya na to? Gulong naka stock mugs pa and radial Hankook na gulong, around 60% tread life na lang, manipis-nipis na. Left side panels makinis, wala akong nakikitang major na gas-gas. Sa likod may 4-eyed sensors and rear cameras. Hyundai Pasong Tamo na acquire ang unit. Hyundai Starex. Ayan. Rear wipers, rear spoilers, pampabilis. Ganda rin ng stepboard, oh. Grand Starex. Ikutin natin. Ayan. Starex Gold. Ito yung artista van nung ano mga 2015 Guys, last look. 2015 Hyundai Grand Starex 2.5 gold, 10-seater automatic transmission, damage towed, hyper metallic dark gray, 65,516 mileage, diesel engine, 344,000 minimum bid price. Boss, ano to? Running? Tumatakbo? Ano, tinuwing. Kasi malakas ito. Pero tumatakbo? Tuwing ko yan, pero Nagsa-start? mag-start yan. Kaso lang, kaya tinuwing, grabe, usok. Mausok. May tip. Kailangan overhaul, no? So yun daw ang issue, guys. Usok. Another Nissan Navara, guys. Ito yung 3264 check 2019 Nissan Navara NP300 2.5 VL automatic transmission, 4x4. Damage nga lang, brilliant silver, 238,000, grabing mileage, 737. Diesel engine, 592,000 minimum bid price. So ayan, 4x4, pero grabe naman ang mileage, grabe tinakbo. Front bumper, maraming gas-gas and disaligned na rin. Gulong niya medyo makapal pa, nakailang palit na yan siguro. Naka-stock mugs pa. Maraming gas-gas, maraming disaligned. 60% red life yung bagong palit na gulong. Naka-garnish na rin. Rain visors. Binaklas ang kanyang compartment, glove compartment. Amoy, parang bigla akong sinipon, wala na akong maamoy. Medyo maraming stains, guys. Unsure kung dahil sa wear and tear or dahil sa putik, parang hindi naman malalim na putik. Bed liner, maraming crack, maraming gas-gas. So I would say 5 out of 10 aesthetics. Roof rail, rain visors, 4-wheel drive yan, guys. Navara, garnish kompleto. Rear bumpers, wow, kakaiba ha. Wala masyadong gas-gas at bangga. Ayun, may light dent lang dito sa chrome side. Solid na solid naman yan, guys. Bakal na bakal yan. Ang bigat yan. Rear cameras, 360 view pala to, guys. Ayun, no, kitang-kita yung side mirrors. Ayan. Mukhang presentable naman na unit. Gas-gas lang yung bed liners. At least naka-stock mugs pa, oh. Marami lang bingkong at gas-gas rin yung mugs. So, ayan, maraming gas-gas na unit pero mababa naman yung minimum bid price for a 4x4 automatic, kaya lang grabe yung mileage, guys.
Pero diesel engine yan guys, hanggang 300,000 ang recommended mileage bago kayo magpa-overhaul. So 2019 Nissan Navara 2.5 VL automatic 4x4 automatic transmission, 238,737 mileage, diesel engine 592,000 minimum bid price. Okay, ikot pa tayo dito guys. Lubos-lubusin natin ang ating bisita sa stockyard. So other than Geely, may mga GAC units pa dito na up for bid, as well as yung mga Hyundai Stargazers. So may Mitsubishi Strada pa nga pala guys na isa. Tingnan natin kung mahanap natin yung Mitsubishi Strada. Ito guys, may Mitsubishi Strada na Jet Black 171 yung kanyang conduction plate. Similar dito sa unit na pinapakita natin. 2023 na Strada manual, 4-wheel drive, 52,000 mileage, 664,000 minimum bid price. Yan. Similar dito na unit. May kakambal to. May kakambal siya na ayaw magpakita. So yan, visit nyo na lang yung stockyard guys kung matitipuhan ninyo yung mga units na feature natin pero walang actual na video kasi yung iba mahirap talagang hanapin. Okay, ito mukhang up for bid din ito this week. Mga Mitsubishi L300 pang negosyo. Marami ring nagre-request nito guys. Mga subscribers natin na nagpapahanap ng kanilang pang negosyo. Ayun 2025 Mitsubishi L300 CC 2.2D manual transmission, FB body, polar white, 13,950 mileage, diesel engine, 634,720 minimum bid price. Ayan, NCR registered, solid na bakal, gulong ang kapal pa 95% red life, steel rims lang yan. Makis Bistro and Trucking Services. So pag kayo ang nanalo dito sa bid, aalisin nyo lang yung mga stickers na yan. Sa likod medyo nagra-rusty na ang kanyang stepboard. Other than that, makinis na unit, kompleto ng stickers. Uy, may libre pang Nike Air na puting sapatos doon Then may seats pa ng passengers. May aircon na rin siya sa likod. Overall, maayos na unit. Boss, yung Honda, nakita nyo? Yung up for bid this week. Honda Brio tsaka City. Pula. Isang lime tsaka isang pula. 295. Wala ba doon? Dito. Tingnan natin. Honda. Dito daw Pag hindi ko nahanap guys, sorry. Kasi kahit yung caretaker nahihirapan na hanapin. Ito nga. Sana ito na. May nakita akong lime color na Brio. Ikaw na ba? NHL 7670. Yun, confirmed. Thank you kuya. Tama nga. 2023 Honda. 2024 pala ito guys. Honda Brio 1.2 RS CVT automatic transmission, electric lime metallic color. Pero hindi siya electric car. 9,400 mileage. Tama ang ating plate. Gas engine, 548,000 minimum bid price. 900,000 brand new price. Ayun, front bumper lang guys. Crack. Pero maayos.
Ganda ng gulong, stock mag, stock tires, around 90% red life pa yan. Rain visors, cute na cute, pwedeng pwede sa ladies. Brio RS iVTEC, tipid sa gas nito guys. 2-eyed sensor sa rear wipers, rear spoilers. Parang tuto, no? Or para siyang may ano, sunroof. Yan, maganda, makatawid ba tayo dito? Asya ba tayo? Yan guys, cute na cute at napakaganda. Pang girl kasi, kaya napakaganda ang sabihin nating description. Huwag napaka-pogi kasi ayaw ng mga girls. Kasi ano daw yun, hindi feminine pag pogi. Kaya kailangan cute at maganda na Honda Brio 2024 1.2 RS CVT, automatic transmission, electric lime, metallic color, 9,400 mileage, gas engine, 548,000 minimum bid price. Bagay na bagay yan pang ladies or pang first time car owners, dahil madali siya i-maniobra, madali siya i-park, madali siya i-U-turn. Okay. Sorry guys, hindi talaga natin mahanap yung isang Honda na City. Pa-flash ko na lang on your screens. Flashing on your screens, the Honda City. Then meron pa dyang ibang ito inaabangan natin, oh, yung Honda Civic na pogi. Baka makisali ako sa bidding yan. Then yung iba pang Mitsubishi Montero Sport will be flashing on your screen. Okay. Suzuki naman tayo guys, Japanese car na napaka tibay rin ng mga parts. Marami rin nagpapahanap nito kasi nga naman Japanese car and very reliable. Bihirang bihira masira. 2024 Suzuki Ertiga GL manual transmission, hybrid, automatic, white color, 11,100 mileage, hybrid, 521,600 pesos minimum bid price, NCR registered, white color, pinaka most sought after color, pinaka na most sought after pa, no? VVT, matipid sa gas, Dunlop stock tires and stock mags, pearl white pala to, most sought after na, pinaka pa, oh, hybrid, rear cameras, 2-eyed sensors, rear wipers, check na check. Makinis na unit, wala akong nakikita guys, all panels maayos, makinis, kulay niya maganda, makinis guys, oh, kapal pa ng gulong. 7-seater yan, pang pamilya, Japanese car. Yan, oh. Mahangin kasi ang aking listahan. Last look, Suzuki Ertiga GL manual transmission, hybrid, white color, 11,001 mileage, 521,600 minimum bid price. Almost 1M ang brand new price niyan guys. Also, I'll be flashing on your screens yung mga Suzuki units up for bid this week, along with this Mitsubishi Expander up for bid this week, NCR registered, may 2 RFIDs na. Details being flashed on your screens guys. Check out the details na lang dyan. Puntahan natin yung iba pang Suzuki units na up for bid this week.
I'll be flashing on your screens na lang guys pag hindi natin kita. Kung nakita naman natin, swerte, hindi nyo na kailangan pumunta dito. Tito Rich na ang sumugod at pumunta. So eto guys, yung mga Suzuki units up for bid this week, being flashed on your screens. Nandyan. So ayun, request na lang kayo the upcoming weeks kung ano yung gusto nyong units para yun ang mas i-detalya natin ang posting at pag lalagay ng details, di ba? So on this corner, ito naman mga Mitsubishi Mirage NCR registered Mitsubishi Mirage G4, 1.2 liter ang engine yan guys, silver metallic color. Ayan, GLX flashing on your screens. Naku, wala na yung mugs, kinahoy-kahoy na, hindi na stock mugs and stock tires to. Automatic transmission, up for bid this week. Plate number NKF 5118. Yan, flashing the details on your screen sa mileage and minimum bid price. So ayun lang, gulong niya kinahoy-kahoy, hindi na siya mugs, binenta na. Tuloy lang tayo, marami-raming Mitsubishi Mirage tayong na feature this week. Also here, another Mitsubishi Mirage, red color, GLX pa rin. Angeles City, Pampanga registered na unit. Red color. Oh, hindi na siya stock mugs guys. Steel rims na siya na nilagyan ng hubcap. Ang nipis na rin ng gulong, around 60% red life. Oh, binenta na nga. Oh, hubcap na lang siya. Naka-disguise as mugs, pero hubcap lang yan guys. Hubcap. Ayan. Region 3 registered unit, bandang norte. Mitsubishi Motors, Angeles City, Pampanga. Makinis guys. Yun lang, kinahoy-kahoy yung mugs at saka tires. Ganun talaga pag nare-repossess. Minsan lahat ng pwedeng pagkakakitaan nagkakakitaan ng mga first owner. So you have to be cautious and kailangan due diligence talaga para ma-check ninyo kung ano yung mga kailangan nyong ipadagdag, an additional expenses. NCR registered unit, B60021, red color na Mitsubishi Mirage. Mukhang black to na edition ah. Automatic transmission pa rin na GLX. Meron na siyang shark's fin antenna. May tapal dito sa likod, mukhang gasgas yan. Other than that, makinis na unit. Light scratches, rain visors. May shark's fin antenna nga. B60021 ang conduction plate. Details being flashed on your screen. Ang ganda oh, black. Naka gun metallic, gray gun metallic na yung ano niya. Mugs, poging-pogi. Sa loob, walang signs ng flood, pero may signs ng pets, puro balahibo. So bahala na kayo mag-determine kung ano ang mas sakit sa ulong ipalinis, signs of flood ba o signs of pets. Tuloy-tuloy tayo. Dito may red uli na Mitsubishi Mirage G4, 1.2 liter, NCR registered, NHL 1950. May rear cams, makinis. Ay, hindi makinis. Makinis lang pero may bangga. Ayan, lalim na umbok. Sa likod, langhapin natin. Unang langhap, okay naman, amoy bago pa. Kompleto ng booklets, maintenance booklets guys, and warranty booklets. Registered sa Lipa City, Batangas, kila Mayor V or Governor na ba si Vilma ngayon?
Ayan o, maayos. Automatic transmission, buong buo pa. May plastic pa yung LCD screens. Last look, poging Mitsubishi Mirage G4 GLS pala ito guys. Meron ng fog lamps. So NHL 1950 NCR registered. 2 valid RFIDs. Up for bid this week guys. Details, price, and mileage being flashed on your screens. Tuloy-tuloy natin. Kahit mahaba yung video natin, yan ang gusto ng subscribers natin. Mas marami silang napapanood at mas maraming nakikita. Another NCR registered Mitsubishi Mirage G4 na automatic transmission. NHL 3330 GLX na unit, automatic transmission. Up for bid this week. May RFIDs. Bezel lang dahil GLX. Wala tong fog lamps guys. Hindi pa nagpapantuhit oh. Makinis yung front grille, front fascia. Gulong manipis na ng konti. Around 90% red life. Yokohama stock tires and mugs pa. Hindi pa kinahoy-kahoy. Automatic transmission. Uy, may plastic pa yung ano. Infotainment system. Ayos pa yung likod. Wala akong nakikitang soil stains para malaman kung binaha o hindi. Makinis, rear bumpers. Makinis na unit. Okay, tuloy-tuloy pa natin. Sige, gusto nyo pa ng Mitsubishi Mirage? Puntahan natin yung iba pang Mitsubishi Mirage. Marami dito guys. Mitsubishi Mirage G4. I'll just be flashing them on your screens. Details of the mileage and yung minimum bid price. Flash ko na lang. DBQ 9918. Ayan, non-NCR registered unit. GLX pa rin dahil naka-bezel lang. Makinis front grille, front fascia. Automatic transmission. No signs of putik. Walang rear cams, rear sensors. Yan, last look. DBQ 9918. Details being flashed on your screens guys. Tuloy-tuloy tayo. Mitsubishi Mirage kayo dyan. Check nyo lang ng mabuti. Mga mileage, kung binaha. Up next, NCR registered na naman. NKF 4669. Abad Santos. NCR lang to registered. GLS. Ito guys, merong fog lamps. Rain visors. Ganda ng seat cover tint. Automatic transmission. Ang ganda nung manibela niya. Alagang-alaga ni first owner. Tingnan natin ang likod. Uy, may rear cams. 4, 2, 4, 6. 6-eyed sensors. Talo pa ang mga SUV Grabe naman to. Parang si Medusa. Ang daming mata. 6 ang nilagay na sensors ni first owner. At 2 camera guys Grabe naman to. 1, 2 sensors niya. Ayan 2, 3, 4, 5, 6. Hinalo pa ang SUV sa dami ng sensors. Sulit na sulit to Stock mag stock tires. Ang ganda rin ng interior. So yung cover ng manibela, ang pogi. Meron pang accessories. May rosary pa. Mabait si first owner. Religious. Sa aming mga Kristiyano, ibig sabihin yan religyoso yung first owner pag nagro-rosary. 2 ring RFIDs, NCR registered. May slight na bangga lang dito sa harap. Kita nyo sa plate. Mahirap na ibalik sa original yung mga UP na plate So yan, almost perfect and fully loaded na unit. Ito na yata ang pinakamagandang unit, fully loaded sa accessories ni first owner Wala ka nang idadagdag. Makinis din. Halos minor scratches lang. Last look, ang pinaka-poging Mitsubishi Mirage G4 up for bid this week.
NKF 4669 flashing on your screens. Nissan Navara guys, up for bid this week. 2023 Nissan Navara 2.5 VE Calibre manual transmission 4x2, damage brilliant silver color, 32,000 mileage, diesel engine, 760,000 pesos minimum bid price, non-NCR registered, gulong manipis na guys, around 70% red life, front grille, front fascia makinis, fog lamps buong buo, walang signs ng stains sa putik or baha, Bridgestone stock mugs, dweller, stock tires, highway terrain lang to, hindi yung makakapal, chrome, match na match sa silver yan guys, perfect na perfect. Bed liner, dito malalaman kung gas-gas or laspag ang inyong pickup. May mga scratches akong nakikita. 7 out of 10 aesthetics ang kanyang bed liner. Wala rin tong roof rail na bihirang-bihira naman gamitin. Step boards, buong-buo pa, wala pa masyadong damage. Gas-gas. Rear cams, check. No rear sensors. Light scratches sa rear bumpers. Right side, ayun, bangga to guys. Oh. May tama. Yupi, isang panel. So mukhang yun ang declared damage. Wala naman ako nakikitang signs ng baha. Kompleto yung mga booklets. Last look. Poging-pogi. 2023 Nissan Navara 2.5 VE Calibre manual transmission 4x2 brilliant silver, 32,000 mileage, 760 minimum bid price, manual transmission. Security Bank warehouse pa rin tayo guys, 109 Marcos Alvarez Avenue, Talon 1, Las Piñas City. Ito ang isa sa pinakamurang, around 300,000 peso range, minimum bid price, 2023 Toyota Wigo 1.0G automatic transmission, silver metallic color, 53,216 mileage, NII 8448, check, ito na nga yun guys, 323,200 minimum bid price. Ayan, malinaw yung pagkakasabi ko ha. May mga nagtatanong kasi, yan na po ba ang presyo? Pwede naman po na yan ang maging presyo pag yan ang binid ninyo at kayo ang nanalo. Pero dahil Toyota brand ito, malabo na yung minimum bid price ang magiging winning price, dahil ito talaga ang marami ang magbibid, lalo na yung mga subscribers ko. Kaya ayaw nilang dumadami ang subscribers ko. Dahil ayaw nilang may kalaban sila sa mga biddings. So ayan, ito yung mga honest issues guys. Pinapakita natin yan tuwing nag-iikot tayo every week. Front bumper, ayan, kita nyo naman yung mga gas-gas, scratches, pero hindi siya deformed and disaligned. Pwede pa sa maselan. May RFID, slight scratches sa front engine hood. Repainted na rin ang front bumper. Yan, kita nyo yung mga gas-gas bangga, pero buong-buo pa yung plate. Left side panels, makinis naman. Ayun, bangga rin pala yung rear bumper. Two-eyed sensors, check. Rear cams, check. Rear wipers, rear spoilers. Ayun, disaligned lang yung rear bumpers. Ayan, oh. So malamang na may tama rin to, nabangga rin to. Acrylic plastic naman kasi yan, kaya hindi yan basta-basta nababasag or na yuyupi, kasi nagbe-bend yan guys. Galing yung mga car manufacturers, alam na nila yung mga bagay na yan after many years of study and simulation. Kaya the best option talaga yung acrylic plastic sa mga front bumper and front grills.
So ayan, gulong manipis na, around 70% red life, pero naka-stock mags pa siya, hindi pa kinahoy-kahoy oh. Yun lang yung dalawang bumper, puro patsi-patsi ang dalawang front bumper. So last look, pwede sa mga ladies at first time 4 wheels car owners. 2023 Toyota Wigo 1.0G automatic transmission, silver metallic color, 53,216 mileage, gas engine, 323,200 minimum bid price. Tuloy-tuloy natin. Kung ayaw nyo dyan sa compact sedan, dito tayo sa mga laki-laki at pang pamilya. 7-seater ito guys, na Toyota Avanza 749. Check lang natin kung tama yung conduction plate. Check, ito na ba yun? Ito na yun, 2024 Toyota Avanza E 1.3 CVT automatic transmission, black metallic one color, 40,626 ang mileage, gas engine, 556,000 na lang minimum bid price. Brand new price is 1 million pesos. So front grille, front fascia, okay pa, buong buo. Permanent plate, hindi nga lang NCR registered. 2 RFIDs, nagagawi ito sa NCR for sure. Ang nipis na ng gulong, 60% red life. Palitan nyo na pag ano. Metroville homeowner, Stanza Cavite pala, based itong first owner. Ang nipis talaga ng gulong guys. Nakaka-cringe yung gulong. Mukhang konting biyahe na lang, puputok na. Sobrang nipis, around 50 to 60 pala. So light scratches front bumper and isang major bump dito sa harap. May bump ang bumper. So ayun, leather seats, automatic transmission. Mukhang hindi naman binaha, wala akong nakikitang makakapal na mga stains. And yung Cavite, mataas na area yan. Not unless yung bandang Bacoor. Wag lang Bacoor. Dahil binabaha ang Bacoor. Avanza, 2-eyed sensors, Avanza E, rear cams and rear sensors, check. Rear wipers, shark fin antenna, makinis rin yung rear guys. Harap lang talaga ang binalagbag at pinangharabas. Likod makinis naman, right side panels makinis, rain visors makinis. Last look, dito na tayo sa rear. Mag last look ng 2024 Toyota Avanza E 1.3 CVT automatic transmission, black metallic one color, 40,626 mileage, gas engine, 556,000 minimum bid price. Up next, pang TNVS ba? Pang pasada mga sir and ma'am? Yes, ito na yung mga pinapahanap nyo from the previous weeks. 2020, ay hindi na pala to pasok sa Grab kasi more than 5 years old na. Less than 5 years old lang nga palang hinahanap sa Grab. Kaya pala, binitawan na. 2020 na Toyota Vios 1.3 XE CVT automatic transmission, aluminum jade metallic, 151,348 mileage, NEF, NCR registered lang to, 3120, gas engine, 308,000 minimum bid price. Taas lang ng mileage guys, 151,000. Usually around 200,000 ang prescribed ideal mileage ng isang engine para ipa-overhaul mo na ito. So yan, mga bits of trivia, advice sa inyo kung baguhan lang kayo na repo car buyer. So 2 RFIDs na babiyahe ito sa NCR. Naku, kinahoy-kahoy na rin. Hindi na siya stock mags guys. Mukhang binenta na talaga ni first owner bago niya ipa-repossess ang kanyang Toyota Vios na high mileage Westlake. Doon na konsensya naman, makapal-kapal at bago pa yung gulong bago niya ipa-repossess. Around 90% red life pa yan.
Sorry, 80% pala pinagpalit na yung harap at likod, kaya mukhang makapal yung harap dahil ito yung dating likod na gulong. 14-inch Westlake tires, around 80% Red Life. Pero makinis oh, kumpleto siya ng garnish, rain visors. Alaga naman ni first owner. Iyon. Marami lang soil stains, so posible guys na binaha rin to na unit pala. Pero walang gas, ayun, crack lang tong isang rain visor sa likod. Mura lang naman yan, 1,000 pesos isang set. Yun, puro gas-gas din pala. At ayun, may bangga pala itong rear bumpers. Ayan guys, oh. May 3-eyed sensor siya na pinalagay pero nagasgas, nabangga, natama. Baka yun ang nag-udyok sa kanya na iparepossess na lang at wag na ituloy. Tsaka high mileage na lang rin eh. He owns the unit na high mileage din. Sabi niya siguro, ay hindi na rin to pang long term sa akin. Kaya ayan. So ayan guys, steel rims pinalit. Although nakonsensya naman bago ang gulong. 70 to 80% Red Life. Last look sa mga budget conscious, pwede na to. 2020 Toyota Vios 1.3 XLE CVT, automatic transmission, alumina jade metallic, 151,000 mileage, gas engine, 308,000 minimum bid price. Tuloy-tuloy natin. Kung gusto nyo ng mas kaunti ang sakit ng ulo, baka ito na yung hinahanap nyo. NHC 9949 black. Naku, damage din pala. 2023 Toyota Vios 1.3 XLE CVT, automatic transmission, damaged. Black one color, 16,903 mileage. NHC 9949. Check, ito na nga yun. Gas engine, 408,000 minimum bid price. Ayan, mahal lang siya ng 100,000 dun sa isang alumina jade metallic color, pero mas lower yung mileage, 3 years younger, and hopefully hindi ganun karami ang mileage. Ayan, NCR registered na rin siya. Ayun, meron ring light na tama sa harap, and ito naka-mugs pa, stock mugs on Yokohama stock tires, around 80% Red Life. Wala pa masyadong accessories. Naka deep dish matting na rin pala to. Unang langhap. Amoy bago naman guys, hindi siya amoy binaha. So good indicator yon kung naaamoy na hindi mabaho. Ayan, naka deep dish matting. Okay naman yung stains nya, alikabok stains lang, hindi baha stains. Sa likod nya, rear cams na pogi, okay na yan, that will do. Pwede na yan, hindi mo na kailangan ng sensors na maingay. Nakaka-distract lang rin yun minsan. Shark fin antenna, deep dish matting, ang pogi, ang mahal nyan, 2,000 isang set nyan. Kaya plus yan kay first owner. Salamat first owner. Tingnan lang natin ang engine para masigurong sulit ba ang ating pagbibid. Okay yung engine bay guys, mukhang hindi naman binaha na unit. Yan, makikita nyo eh. Yan. Check din natin yung engine levels, oil levels, okay pa. Medyo kailangan lang ng PMS kasi for a gas engine dapat hindi ganun ka-dark ang kanyang oil. Battery may plastic pa oh. Tapos yung mga indicators na hindi pa napalitan yung mga cables,
And mga screws, ayan may mga markers pa ng manufacturer. Kita nyo guys yung mga markings. Yan, ibig sabihin hindi pa napalitan, hindi pa nagalaw, puro original pa yan. Coolant levels, ideal pa, ayun. Ewan ko kung naaninag nyo. Ganda talaga ng dual VVTi Toyota engine. Kaya mas mahal lagi yung guys Vios. Mataas rin ang resale value. Kasi Toyota engine siya, hindi siya Daihatsu engine. Di tulad ng Wigo at Avanza na Daihatsu engine. So okay yung engine bay guys. Ideal level ang oils, ideal level ang coolant. Check na unit. 400,000 plus minimum bid price. Pwede na. Ayaw mo ng sakit ng ulo. A deep dish matting na. Pwede na yan. So yan guys, along with another Toyota Vios. Yun na pala yun. Ayun, merong isang Toyota Avanza na alumina green gunmetal mica metallic. So hindi na natin, ipa-flash ko na lang sa screens ninyo guys yung details nung isang Toyota Avanza. Mitsubishi Mirage G4 2023, Mitsubishi Mirage G4 GLX 1.2G CVT automatic transmission. Damage declared, red metallic, 65,223 mileage. Y1U317 plate, conduction check, gas engine 268,800 minimum bid price. Check natin, NCR registered. Uy, GLS pala ito. Ba't mayroong fog lamps? 317, tama naman. Baka si first owner na nagpalagay, no? Kasi pag GLX guys, wala siyang stock na fog lamps pero ito meron. So yun lang nagpapangit dito guys. Nilagyan ng fenders, ginawang sports car. Hindi na rin siya stock mugs and stock tires. Wala siya ang owner kaya siya ang masusunod. So hindi pasok sa panlasa natin, pero para kay first owner, yan ang pogi, yan ang maganda. Rain visors, check, okay siya dyan. Nilagyan pa ng rear spoilers, pangkakarera yata. May bangga pa dito na wala na yung Mitsubishi emblem. Puro gas-gas at bitak-bitak ang rear bumpers. Baka yan yung mga declared damage. Basag rin yung taillights. Ayun, kung ibabalik nyo ng stock, mukhang magastos na magastos to guys. Kaya pala. So yan, declared as damage. Ang daming tapos mukhang pinangkakarera. Meron na siyang shark's fin antenna. Ganda nga lang ng leather seats, automatic transmission. Wala akong nakikitang soil stains or putik. So other than yung hindi na siya stock mugs, hindi na siya stock na mga fenders na pinaglalagyan. Doon nilagyan na siya ng fog lamps. NCR registered, may rain visors, 2 RFIDs. So yun, may mga plus points at mga minus points. Siya, last look, 2023 Mitsubishi Mirage GLX, red metallic color, automatic transmission, 65,000 mileage, 268,800 minimum bid price. So ayan siya guys. Along with some other MG and Geely brands guys, popost ko na lang on your screens. Dito yung mga MG area, mga Geely,
post ko na lang on your screens guys. Hindi nyo naman kasi nire-request yan at pinapahanap, kaya ayan, baka matipuhan nyo na lang, kaya post ko na lang dyan. Yan, Mitsubishi items, MG items up for bid this week. Flashing and flashing on your screens. Ayan, ikutin na lang natin tong MG area guys. Flash ko na lang on your screens yung mga details. Baka matsambahan na yan yung units na nandun sa details na hinahanap nyo. MG, ayan, mga MG. Megan Garages, Morris Garages pala, sorry, Morris Garages. So ayan, ito yung MG area dito kasi guys dito ang hangout ng mga MG guys. So ayan, ito yung mga MG cars. Morris Garages, British technology, pero na-acquired na ng SAIC Group, kaya ngayon ay Shanghai, China car na ang MG. Di na siya British car. So yan, mga MG items flashing on your screens guys. Geely items also flashing on your screens. Mas marami palang Geely ngayon kaysa MG. MG, yan, and then Geely items, I'll be flashing them on your screens. Geely items flashing on your screens guys. Konti lang ang Geely, marami ring MG. Okay, pogi nito, Honda City. Abangan natin yan the upcoming weeks. As well as yung mga Mitsubishi L300 guys, I'll be flashing them on your screens as well. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 units up for bid ng Mitsubishi L300. Yan, ikutin ko na lang guys, pakita ko sa inyo while it is being flashed on the screens. Lahat ng Mitsubishi L300 up for bid this week. Ito yan, makikita nyo dyan. Marami dyan, mga bago pa 2023, 2024, 2025. And legit ang mga mileage nyan guys. Hindi yan reconditioned, hindi yan surplus, kaya mas maganda dito kayo bumili sa mga repossessed cars rather than yung mga recondition and surplus. Kasi sobrang mura nga naman iba 300, 350. Kaya lang hindi mo alam kung ilang taon na yon, ilang mileage na yon, legit ba yung mileage. Kaya maganda repo units na lang, di ba? Kung nagtitipid tayo, doon na lang tayo sa repo units kesa sa bumili tayo ng hindi tayo sigurado. Okay, so ayan guys, flashing on your screens. Ito lang hinahanap ko, mukhang 5240, nandito yata to sa ating listahan Ayan, ito nga So ito yung 2025, i-match ko lang guys dun sa description. Mitsubishi L300 FB Exceed with dual AC, manual transmission, polar white, 17,713 mileage, HP 023A, conduction plate check, diesel engine, 634,700 minimum bid price. Ayan, makikinis guys, magkakatalo na lang sa mga stickers. Ayan halos lahat makikinis. Yun, papaalis nyo lang itong mga stickers, light scratches. Ayan, may konting bangga, mamasilihan lang naman yan. Tsaka
repainting kung maselan kayo. Pero paggawa nyo na lang pag meron na kayong extra money. Yan, may nakalagay na, not for hire, private. Hindi nyo naman kailangan tanggalin yan kung ipapang ano nyo rin, business. So ayan yung loob, oh. Maayos pa yung unit, guys. Baka hindi lang nag-workout yung business. Ito yung tools. Manual transmission lang naman yan. Ayan, may aircon na. Okay, merong seats. So, ayan, medyo mahal lang yung minimum bid price dun sa nakikita nyo sa mga gulong niya. Around 90% red life pa. Steel rims lang yan. Lahat naman yung steel rims. Medyo mahal lang siya compare dun sa mga nakikita nyong angat kaya natin to. Hindi pala to maano sa likod. So kailangan i-baba to. Sige, huwag na natin tingnan yung engine. Hindi ko kaya ng one hand. So ayun, mas maganda talaga repo, guys, kesa sa mga reconditioned at mga refurbished, kasi hindi mo nga alam yung mileage. As of this time, syempre your guess is as good as mine, di ba? Kung anong ginawa nila doon sa mileage para bumaba. Syempre yung year model, mahalaga rin yan para alam mo kung ano yung mga PMS na dapat mong gawin. Sige. So yan ang mga L300s up for bids this week. Post ko na lang on your screens. Mitsubishi Mirage G4, guys. Dami ngayon this week. Ito yung 444 2024 Mitsubishi Mirage G4 GLS 1.2 juice CVT, cold silver metallic, 19,000 mileage, gas engine, 372,000 minimum bid price. Ayan, may mga decals lang, splash GLS pala to, no? Oo nga, GLS, oh. Mayroon kasi siyang fog lamps na built-in, hindi pa nag-pop ang tow hitch. 444 nga lang yung plate. Ayaw natin yung number na yan. Kung masugid ko kayong subscriber, alam nyo na siguro kung bakit. Gulong around 80% red light. Kinis yung left side panels, may rain visors, dalawang RFID, mukhang madalas ibiyahe sa NCR. Light scratches front bumper. Mahabang scratch dito sa engine hood. Yun, medyo manipis lang gulong, malayo na tinakbo. Yun, puro splash. Mahilig mag splash ang kanyang previous owner. Nakatatlong 4 rin, no? Ayaw natin yung numerong yan. Makinis right side. Ayun, light scratches ulit sa no, rear bumpers. Yun, last look. Mitsubishi Mirage G4 GLS. Ito, guys, mas higher na variant 2024. 300 plus lang minimum bid price. Tuloy-tuloy natin dito. Magkakatabi na lang pala to. Ito rin, Mitsubishi Mirage G4 GLX naman, red color, NKL 3591 ang plate. Ito, makapal-kapal ang ano. Details on your screen na lang, guys, kasi marami-rami tayong iikuting Mirage ngayon. Pili na lang kayo. Details on your screens. Ito, makapal-kapal ang gulong. Around 85% red life. Makinis left side panels. May RFID, auto sweep. Finish rin yung front grille, front bumper, oh. Kinis na unit, makintab. Right side, finish din, walang gas-gas. NKL, NCR registered na unit. Mitsubishi Mirage G4 red color. Finish, oh. Isa yata to sa pinakamakinis na unit. Yun, may light scratches. Pwede pa naman sa maselan. Ayun, yung rear bumper lang, guys, may light scratches. Last look, Mitsubishi Mirage G4 NKL 3591.
Flashing the details again on your screen. Makinis na unit, medyo manipis lang gulong. Light scratches lang yung rear bumpers. Tuloy-tuloy tayo. NCR registered ulit na Mitsubishi Mirage G4 1.2 liter GLX NKO 7161. Merong bangga yung ano niya, engine hood. Ayan, oh, parang nalaglagan ng ano, mabigat na bagay. Mukhang bakal. Hindi siya mukhang puno kasi kinalawang talaga, oh. Durog na durog yung ano, ibabaw. Pero other than that, makapalang gulong, around 90% red light. May rain visors, left side panels makinis. Usually pag may major na tama or bangga, yan lang yung problema niya, guys, Ayan, oh. The rest makinis na, maayos. Rain visors, gulong kapal, 90 to 95% red light pa. Yan, likod din makinis. Permanent plate, NKO 7161. Panels niya, lahat makinis, yun lang, nabagsakan. Yun yung pinaka major damage na, guys. Nabagsakan yung ano niya, ibabaw. Not sure kung pati yung glass may crack or damage. Parang wala naman. So ayan, yan yung major damage na, guys. Dinideclare naman yan nila. Up next, another I Am a Child of God, John 1:12. NCR unit, NKJ 9435, Mitsubishi Mirage G4 1.2 liter pa rin ito, gas engine. Yun, merong bangga yung rear bumper, dislocated lang. May rain visors, 2 RFIDs, mukhang pinang-TT NVS biyahe. GLS na unit, makinis na lahat ng panels, guys. Uy, mukhang may bump din dito, medyo ayan, dislocated din yung front bumper. Gulong niya around 80% red life. GLX na unit. Right side panels makinis, may rain visors din, hindi pa nagpop ang tow hitch. Yun lang, guys. Mayroon lang bangga dun sa rear bumpers, pero kaya naman yan ayusin, kaya ipaayos. This is the NKJ 9435. Details flashing on your screen. Mitsubishi Mirage G4 GLX 1.2 liter engine, NCR registered na. Minimum bid price also flashing on your screens, guys. Tuloy-tuloy natin. Tabi-tabi lang dito marami kasing Mitsubishi Mirage out for bid this week. Medyo matataas lang yung mileage and medyo may damage. Kaya na ang bahala magpaayos. Kung kaya nyo ipaayos naman, baka yun na yung matitipid ninyo, diba, compared sa brand new na Mitsubishi Mirage. Another Mitsubishi Mirage GLX 1.2 liter NCR registered unit. Details on your screen. NIP 7910 ang plate. Maayos yung front grille, front fascia. Siya lang yung medyo marumi kasi nasa ilalim ng puno. Puro dagta na siya. Mahirap na yan ipatanggal, guys. You need minor repainting or retouch or hilamos. Gulong makapal pa, around 90% red life. Pag dagta kasi, guys, mahirap na yan tanggalin sa pintura. Yan yung pinakakalaban ng pintura, yung dagta. Yan, makinis yung left side panels. Sobrang dumi lang talaga niya. Medyo matagal-tagal na siya dito. So for this week, gagraduate na siya. Maalis na siya dito, hopefully. Last look, Mitsubishi Mirage G4 GLX 1.2 liter NCR registered, NIP 7910 na unit. Automatic transmission, kompleto ng RFID. Makinis lahat ng panel in terms of bangga, pero in terms of dagta, hindi siya makinis. Doon siya
baka may ipapagawa. Okay, tuloy-tuloy natin guys. Tapusin lang natin lahat itong grupo ng mga Mitsubishi Mirage na up for bid this week. Another NCR registered Mitsubishi Mirage GLX 1.2 liter NCR registered unit, silver metallic color, tama ba, or grayish metallic GLX unit guys. Kapal pa ng gulong, 95% red life, NCR registered. NKH 7606, makinis yung front grille, front bumper, rain visors, automatic na unit. Ba, may shark fin antenna na oh. Sa likod, ang kinis din. Makinis na unit. Rear panels, rear bumpers, tilagyan pa ng shark fin antenna ni first owner oh. Love na love niya siguro tong sasakyan niya na to. Ayan, details, mileage, minimum bid price, flashing on your screens, light scratch lang, rear bumper, pwede pa sa maselan, kompleto ako ng rain visors, permanent plate na. Yan, last look, Mitsubishi Mirage G4 GLX 1.2 liter automatic transmission. Details, mileage, and the minimum bid price will be flashed on your screens. Okay. Also flashing on your screens guys are the other Mitsubishi Mirage G4 up for bid this week. Singit na lang natin yan dyan. Mitsubishi Mirage G4 mga up for bid this week. Singit natin dyan. Okay, ayan o. Dami. Mitsubishi Mirage G4 units flashing on your screens. Yan yung mga up for bid this week. Makikita nyo dyan ang mga details, mileage, minimum bid price, as well as kung defective. Kita mo dyan kung NCR registered. Nandyan na yung plate guys. Pwede nyo ipa-verify yan sa LTO. Okay ba itong bibilhin ko or ibibid ko na unit? Pa-verify nyo muna sa LTO bago nyo i-acquire. Kasi baka marami siyang penalties. Dahil lahat yan babayaran nyo. What is as is dito guys pag bibili kayo ng mga repossessed cars. Mura nga lang. Kaya lang cargo nyo na lahat ng expenses after you win the bids. Kaya swerte-swertehan talaga yan. Kaya it pays to do due diligence pag bibili ng mga repossessed cars.